Mark chapter 1 verse 16 hanggang 20. Habang naglalakad si Jesus sa tabi ng Lake Galilee, nakita niya ang magkapatid na mangingisda, sina Simon at Andrew. Nangingisda sila noon sa lake gamit ang lambat. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at tuturuan ko kayong mangisda." Pero imbes na isda, tao ang huhuliin nyo. Iniwan nila agad ang mga lambat at sumunod kay Jesus. Hindi pa siya nakakalayo ay nakita ni Jesus ang magkapatid na sina James at John, mga anak ni Zebedee. Nandun sila sa bangka nila at nag-aayos ng mga lambat. Tinawag din sila agad ni Jesus. Iniwan nila sa bangka ang tatay nila kasama ang mga tauhan niya at sumunod sila kay Jesus. Alright, so if you are working, nagtatrabaho ka sa opisina, o kaya sa field, o kaya sa restaurant or sa hotel, and then suddenly there's this guy na sasabihin sa'yo, turuan kita kung paano tama gawin yung ginagawa mo. Pero imbes na yung ginagawa mo, tao yung gagawa natin yan. Parang gano'n. Iiwan mo ba yung ginagawa mo tapos susunod ka ba sa kanya? Parang, o nga no kuya, no? Bakit gano'n? Ba't iniwan nila yung ginagawa nila tapos sumunod sila sa kanya? So, for you to understand, sila po ay Jewish, and part of their culture, and especially this time, pinaka-prestigious na trabaho para sa kanila ay maging isang Pariseo. Isang tao na maalam sa batas. Hindi kasi lahat nakakabasa, hindi ganun kagaya na ngayon kung ano yung merong education tayo ngayon, hindi ganun yung education na meron sila. And at that time, sila pa ay colonized by Roman Empire, so sobrang hirap sila sa buhay, mababa ang self-esteem, tapos usually in their culture, kung ano yung trabaho ng tatay mo, yun din yung magiging trabaho mo. Kung ano yung negosyo ng pamilya nyo, yun din yung magiging negosyo nyo. Sa atin, di ba, sa panahon natin, pag negosyante ka, businessman ka, goods na yun, di ba? Pero sa kanila, what they are looking forward or they are aiming to be is to be a disciple or a student of a rabbi. Ang rabbi po, ito po yung mga teacher of the law. Parang sa kanila, ang pinakamataas na trabaho ay papagiging judge. Someone na expert sa batas, di ba? Sa atin naman, hanggang sa panahon natin, mataas na trabaho pag judge ka, di ba? Pero kasama na sa atin yung mataas na trabaho, yung doktor, pag-engineer, ayan, mga CEO, ayan, businessman, ayan yung matataas sa atin ngayon. Pero if you would notice, si James at John, kasama nila sa bangka nila yung tatay nila, si Zebedee, tapos may mga tao sila. Ibig sabihin, they are business people, talagang may tao, they are well off. Kasi may tao sila, they afford to hire people to do fishing with them. So, si James at John ay mayaman, negosyante. And then, nung sinabi ni Jesus sa kanila na tuturuan ko kayo, iniwan nila yung tatay nila, pati yung bangka nila, pati yung ginagawa nila at the moment, which is fixing their nets, and they followed Jesus. Ganun din yung nangyari kay kay Andrew and Simon. Si Simon po, siya po si Peter later on. So, hindi natin siya magets kasi bakit mo naman iiwan? Pero sa kanila, when someone told you na, I will teach you, it's like an invitation na I will make you my student. And sa panahon nila walang college, education is very important para sa kanila. Sobrang parang ginto sa kanila yung pag-aaral. And when someone, hindi ka kasi basta-basta makakapasok para maging estudyante ka ng rabbi. You have to be selected. Kaya prominent sa kanila kapag estudyante ka ng isang rabbi. Parang prestigious, prominente kapag ikaw ay estudyante ng isang rabbi. Kasi pag ikaw ay napili bilang estudyante, most likely, later on, after completing all that you have to complete, you will also become a rabbi. And for them, a rabbi or a teacher is the best job for them. That's the most prestigious job for them. And when Jesus told them, I'll teach you, follow me, they left everything behind and followed Jesus. Pero sa panahon ngayon, ang hirap sumunod kay Jesus, no? Halimbawa si Jesus, nabuhay siya sa dito sa timeline na meron tayo, no?
Tapos nasa ano ka, no? Nagsiserve ka, fine dining restaurant. Sineserve mo. Tapos bilang may lumapit sa'yo, bro, turuan kita paano mag-serve. Sunod ka sa akin. Di mo iiwan yung trabaho mo, di ba? Pero what if alam nila or alam mo, hindi pala what if, alam mo na talaga eh. Alam mo na si Jesus, yung Messiah. Siya yung matagal na hinihintay ng humanity to save us from sin. Or sige, to be fair enough, hinihintay ng mga Jewish people. Hindi galing dun sa ganong knowledge yung pagsunod ni James and John eh, ni Peter and Andrew. It's just the fact na someone would choose me to be his student, I would follow that guy. Sana magkaroon tayo ng ganong puso, no? Kasi sa totoo lang, kapareho po natin si Peter, si Andrew, si James at si John. Oy James, happy birthday. Birthday ni James pala ngayon, ni James Green, tropa ko. So, kagaya nila tayo, we are chosen by Jesus and we are called to follow Him. Pero hindi din kasi ganun kadaling iwan yung kung ano yung buhay na meron tayo para sumunod sa buhay na gusto niya para sa atin. Pero to tell you frankly, it's all worth it. If you follow Jesus, kapag mag-decide ka today na sundin siya, di mo alam, di mo sure kung ano mangyayari in the future. Pero that's what faith is for. Kasi kapag sure ka na sa mga susunod na mangyayari, hindi na faith yun. Assure, ano ka na nun? Knowledge na yun. Hindi mo na kailangan ng faith kasi alam mo na, sigurado ka na sa mga mangyayari eh. Pero dahil hindi nga natin alam kung ano yung mangyayari sa mga susunod na panahon, that's why it is called faith. Kaya tayo naniniwala kay Jesus, nananampalataya kay Jesus, kasi hindi naman natin siya nakita talaga personally. That's why faith. And alam niyo po ba, faith, ito po yung we are all saved by grace through faith. So, dahil sa kabutihan at kagandahang loob ng Diyos, naligtas tayong mga nananampalataya. So, if for you, parang mahirap maniwala, kuya sa dami ng naranasan kong hirap, ang hirap maniwala sa Diyos parang wala namang Diyos. That's good. That's valid. That's what you feel okay lang. Pero, that's why I'm here. I'm telling you, there is God. I've been through many hardship din. Hindi ko i-invalidate yung hardships mo. Pero one thing I've learned is that God is so true. God is really legit, bro. Follow Him.